my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Okay. Judges chapter 15. Dito sa Old Testament, Judges chapter 15. Ba? 16 by 16. Actually, it's from 13, tama na pa sa 16. Si kanila sa 16, 15 to 22. Okay. I just made a theatric title, Getting a Haircut on a Wrong Barber. Pero, pinanglan ato ni masabtan, it's all about the power of sin will destroy sa lives of Saka anak sa Diyos. Okay? Sige, Judges chapter 16, ikan sa verse 15, taman sa verse 22, tubag-tubag ang pagbasa nga itong imoon. If you are in your Bible na, in Judges chapter 15, you can say, o 16, verse 15, you can say amen. Amen. Sige, tubag na pagbasa, the Bible said, and she said unto him, how canst thou say, I love thee, when thy heart is not with me? Thou hast marked me these 3 times, and hast not told me wherein thy strength, thy great strength lieth. And he came to us, when shepherds gave the rulers, and perishing, so that his soul was vexed unto death. That he told her all his heart, and said unto her, there hath not came or come a razor upon mine head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. That is the covenant, a Nazarite vow. And if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. And when Renata saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, come up this once, for he has showed me all his heart. Then the lords of the Philistines came up unto her, and brought money in their hand. And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. And she said, the Philistines gave upon me some Samson, and they awoke out of his sleep, and said, I will go out as the other times before, and shake myself, and in his hand the Lord was departed from him. But the Philistines took him, and put out his eyes, and brought him down to Gaza, and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. Howbeit the terror said he got to throw again after he was shaken. Ang Diyos mag-bless sa ato ang kalibawan karon kung dito po atong mga ulot, yung atong mga mata, sa mga kapalingkod ng pray time. Loving Father, again, salamat sa oportunidad na namin sa among right namin. Salamat sa presyo sa mga kapsa. Imuha yung mga katawan dito, yung order ng mga their life, bringing them over. Para magkaiusan sa pagpasigurog sa inyong ngalan, pagpapatuod ng Diyos kagagayan na simbahan, kung alam sa among mga spirituanon na kinabuhi, natudluan, mapahinduman, mabadlo, o nagyahan, na mahimong magmalikon ang among pagpuod at imong Ginoo, kung mahimong pleasing ang among pagkinabuhi sa imong tubangan. Kung sa tabangin ni, luwi mi karon panimi, i-bless ang among panahon nga gamiton. Nagatugyan ko kanimo Ginoo sa alam ko sa mga membership. Ako nagila na
oportunidad o pribilehyo. I've been called to pastor kanina. It's my privilege to pastor kanina ng tao. Gamitan ko sa pagkadayon o matuto nila sa ilang gustuhan ng kinabuhi. Bless ang pagbalik karon kada meditasyon sa kung nauna ang kasing-kasing tanang magawa sa kumbapaalan ngayon sa mga kaluganan. Nabangin Ginoo ang ngalan naman ni Jesus Christ may naisa sa among taliwala karon. Kung sa pa may mga trabaho buwan sa yawa, asosyon sa yawa, o rin mo rason, hindi ka bless. Pasaylo ni cover ni Lord Jesus sa mga milig na lugo. Kung ikaw ang Holy Spirit, may magkapigan sa mga sa Espiritu ng mga bahay. Dalay ko di ka nga Diyos na mong nainan. Dalay ko di ka nga Diyos na padayon. All your graces kayo i-shower sa mga tagusan ng mga bato. So ikaw kung itugyanan ka ron. Mula ito naman, salamat sa iyong pagkamahal in Jesus' name. Amen. God, palinaw ko. The story is about Samson. Very common. Actually, the name Samson means sunshine, delight, ang meaning sa Samson. So, when si Samson he was given si gift sa magtiayon, he was in delight to them and galing tungod na offer siya sa iyang mga ginikanan, making a covenant na kanilang anak, si Samson, would be in Nazarite. Kanang Nazarite na ay gitawag pakiksaad ang mga Hudiyo sa ilang Ginoo na all the days sa ilang kinabuhi would be totally given to the Lord. Dayon usa sa mga kanang gitawag parte sa tao sa iyang pagpakiksaan as in Nazarite, ang iyang buhok dili niya putulon. Yan, dili siya mukaon o lead sa all the days of their sa iyang kinabuhi. Dayon, aside na, ang may tabo, kanina tao, dapat ang iyang kinabuhi is to be live in purity, reserved for God. Hindi siya dapat magninyo. Dili siya dapat negosyo, manrabaho, outside. Ang iyaharag yun, totally surrendered kasi Ginoo. Manay Nazarite. So, mauni si Samson, pag hatag sa Diyos ni Samson sa family ni Manoah, they were very blessed to have Samson. Galing, si Samson was blessed by God. Pag-plastar, naala sa saktong panginaron o kaamtong si Samson, ang blessing sa Ginoo was very evident sa iyang life. Tungkol sa iyang covenant sa Diyos, sa iyang parents. So, ang iyang parents, ipadako siya na sakto. Ang iyang parents, he was lead diha sa tinuod ng pagkahandog sa Diyos. Samson was very blessed. O galing sa iyang sa katuyuan sa Diyos, sa purpose sa Diyos niya to be a judge of Israel. Para mausa sa mga mahimong leader na muset sa mga Israelites free, ikan sa banding sa mga Philistines. Morning, i-raise sa Diyos, si Samson. One time sa life ni Samson, ang pag-bless sa Ginoo niya was given an extraordinary strength na sa iyang mga gitawag adventure as a judge sa Israel. Ang naito mo ni Samson, sa tiyang naasay ipang kastigo ng mga Philistines, puno ta siya sa mga sundalo sa Philistines, nikalagi siya, panahon man siya, iyang ihimo, isaradaan man ang gate sa Gaza, iyang gialsang tibuok gate, iyang gibutang sa iyang likod, aron di siya naigo pa na. Kaya niya, escape siya, gikan sa city. One time, pag-bless Ginoo niya,
nakidayog siya ang leon. Naway nahimo ang leon niya. Galing, na-overcame niya. He was very blessed. Grabe ang pag-bless Ginoo kay Samson. Yeah, Samson was not just blessed with an extraordinary strength, he was blessed with the physical beauty also. Kaya i-physique nga ang attraction niya. He was very blessed. Pero there was also a time na si Samson, ang iyang weakness, grabe ang kaalam na giyatag sa Diyos niya. Gusto siyang, kanyang panahon na, God has been working that sa iyang life. He was starting to be known as a deliverer. Gikan sa oppression sa mga Palestinian, ang mga Israelites. Iyan imuwan kanyang isunog ang usa ka barley field. Ayan imo na nakup siya daghan kayong mga foxes. Anong mga sa Bisaya, anong fox? Milo. Milo. Na nakup siya daghan kayong mga milo. Iyan ipaghigot ang mga tail. Ang mga tail ba? Iyan ipaghigot. Higot niyang tail. Kauman, iyan ay kibutangan ang sulo. Iyan paghigot ang sulo sa tail. Yan iyan ang kibuhian sa barley fields. Siyempre, kuyawan ang mga foxes sa kaasa sila panulog. Nasulog ko sa barley fieldan sa mga Palestinians. So he was very blessed by God. Ipanalanginan siya sa Diyos. Pero niabot ang panahon, with the mighty strength and with the mighty blessing na naanak ang Samson. Ingon ang Bible, atong gibasa karon, Samson fell. How are the mighty fallen? Imagine mo, grabe yung strength, grabe yung physical prowess, iyang kanilin, pagpanalangin sa kaalam sa Diyos niya, ang attraction niya. Grabe yung panalangin, wala ka nang hanapin pa kay Samson. Kaya mo tanawin, as I've been reading documentaries, nag-read ko mga gitawag, mga Bible scholars kung sa ilang description ng Samson, everything. Grabe ang pag-bless Ginoo kay Samson. Dili lang grabe ang pag-bless, potensyal pa yun siya that he would make a name, a legacy, same as David. Nga, muabot ang panahon, ang mga tao, even ang mga bata, when they will be introduced to a leader, gamiton ang name, Samson. Pareha sa gigamit na the same as their father, David. Inana ka potensyal ang ngalan nga pwede maabot ng Samson. But I'm telling you, Samson went into a wrong barber. Gusto siyang magpa-haircut. He went into a wrong barber. Sagot kasabot anak pastor. Samson made decisions in life. He allowed circumstances sa iyang kinabuhi that affected ang iyang gitawag pagigsako o ang iyang pagsunod sa Diyos. Paminamon din ako. Panalangin kay taga kinabuhi, kay dili lamang paglaog sa eternal life na itong nagkunan. But also, the blessing that God had purpose na ang atong life would be blessed. Aron na yung testify na our God is a blessed God. Panalangin kayo sa ato ang parte karon. Kaya ipasapunta sa Biblia na pwede ay na panalanginan ka sa Diyos sa daatamos. Pwede i-bless sa Diyos ang atong kinabuhi diha sa pagpanalangin na bisag ang uban wala pa kadungog na pwede din ang nahimo sa Ginoo. We are purpose para na. Parehas ni Samson, pero isayaan ni Samson ang iyang potensyal, ang iyang pribileyo, ang iyang mga oportunidad. He went to a wrong barber. Gusto siyang naa siya'y tanong na ligasiya unta. He made a cutting on his conviction. Ang iyang conviction, iyahang iputol.
Yung ano yun, ito may sulpan sa buwan. How are the mighty fallen? Sa atong nabasahan, balik ka, sige, Judges chapter 16, please. Gikan sa verse 20. As the background of the story, si Samson, dito siya nagpa-oraray sa sabakan ni Delilah. Dayon, si Delilah dahil was a spy sa mga Philistines. Delilah was a kanang gitawag a ready market nga pwede rang mubayan ka bisag pila. Munawat si Delilah, basta lang makagilan siya. Ang nahitabo, ibaligya niya sa Samson, gihignan niya, I will tell you the strength of Samson. Kagaya kong panahon, bayari ko ninyo. Nahitabo, si Delilah, aning panahon na, hintay Samson, gihignan niya, ang kabinuan na ako, may gugma Samson, kung may gugma pa ka na ako. Mo yung konsultian, tanan, ibuok na gusto na akong may bawaan. Inaanay na ba ginitilat sa yawa? O bitaw na sa relasyon, paminaw mo kamong mga nisulod mo relasyon, huwag klaro. Anak na kayo dahil, may nga naman, tinuod ka na igugman ako, tuloy ko. Mga believer, mga paglalaki ng believer, paminawan na ninyo. O bitaw, nga kita, ako di kayo kumusubot, nga di, nga maguyag-uyag ang yung people, nga di magninyo. Kaya nga no, yan na ako, saan ako padayon ng Samson ha? Sa taman, ako hindi po anin. Ngayon, kaya ang lalaki, once imong sugtong mo, demand na siya nimo, ang imong pagsugot niya, wala na kay pwedeng inyong paniliko. Pagayuon na niya tanan mo, iman ang tanang kabastusan na pwedeng mabot siya una-una, pwede na yung pagayuon gikan mo. Because you said yes. Kung nila itabo, balik ka kay Samson. Sa Samson, ikaw, sige. Kaya kung mo, kay Nasaray ko, kaya kung mo, wala pa rin nga hagiin o razor. So kayo mong tanong, actually, it's not the strength of Samson, it was not in the head, it was on the covenant, it was on the conviction. Ang atong strength, dili man sa outward appearance. Ang atong strength is in the heart. Ang Christianity, ang imong daugan ng kasing-kasing. Dili ang physical appearance, dili ang outside appearance. So muna, nga naitabo, si Samson, muna yung isulti. So, alutan siya, Delilah, ang naitabo, tanawa in verse 20. Sa dihaan na human, ang pagputol siya po, the Bible says, and she said, Delilah said, the Philistines be upon thee, Samson. Pagkawaman, katulog si Samson, gina ni Samson, nana mga Philistines. In the Bible, and he walked out of his sleep and said, I will go out as the other times. Kaya daghan magong panahon na sige siya tinguhaon na madakpan sa mga Philistines, sige siya madakpan, manahuna niya, the same na gyapon. Pero, when Samson started to cut out his conviction, and in verse 20, tanawa, I will go out as the other times before and shake myself. And he wished na, wala niya, naibaluiwa niya una that the Lord what? Departed from him. The Lord departed from him and, ang say him in verse 21, say nita po na Samson, and the Philistines took him, put out his eyes, and brought down to Gaza, and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. Listen to this one. This is what the devil desires para sa Kristiyano. He wants to blind you, he wants to bind you, and he wants to grind you. Sin blinds, binds, and grinds. Sibot pasabot na. Ang sala, butaan ka sa unsa-untay pwedeng nahimo sa Diyos nimo pag-bless sa imong life. Dili ka makakita na unsa dahil nimo ka panalangin. Ikaduha, he will bind you, he will make you a prisoner. Wala, mawalaan ka sa imong kagawasan, yung pwede raw ta, mag-enjoy ka, anong kinabuhi ato the fullest.
Then you will grind you, it means you will destroy everything of what you have and who you are. He will put you to shame. Nanang may mo sa sarap. Nanang may nalis si Samson because he made a choice. He cut out on his conviction. He went out to, he wanted his hair cut off, he went to a wrong barber. But kasabot, ang iyang mga choices was not the choices na dapat unta niyang imo. How was the mighty fallen? How are the mighty fallen? Kung siya may makapahatbak sa usa ka Kristohanon, unsa may pinakaunang kinahanglan ng bantayan. Atong tanawon kay Samson, una, please. Sa Judges chapter 14, Judges chapter 14. The Bible says, and Samson, verse 1, went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. And he came up and told his father and mother and said, I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore, get her for me to wife. Siya, nakita ko o babae, gusto kong masawa, hindi niya yung mama papa. Tagang Timnah, dito ba yung mama papa? Then his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of thy brethren? Or among all my people that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? Tanawang sa ito ba ni Samson? And Samson said unto his father, get her for me. For what? She pleased me well. Kabalo ka kung sa'yo pinakaunang makahagbak sa Kristohanon. Self-gratification. You are just thinking of your own self. You are just thinking sa imong kagalingong nindot, sa imong kagalingong lamig. Sa imo na gusto, ikaw rin makaginansya. Ikaw magunaw-una ka nga, oh, nindot ni para nako, ganahan mo niya like this. Pero na thinking na makadaot sa itong testimonyo, na thinking na makapasakit ka sa laing tao, na thinking na laing mga tao, dili dapat ginutan mo na imuon because they will be in sorrow, they will be in sadness para sa iyong pagkilikanan. Thinking na laing mga nagtanaw ni mo, nagtanaw ni mo, nagunauna na sila nga naing Diyos ay imong kinabuhi, pero mawala ang ilang pagkahatlo o pagkaila sa Diyos because gusto lang ka mo gratify sa iyong pagalingon. Iyon si Samson, she pleased me well. Ganahan mo po niya ba? Ganahan mo po niya ba? Yung nagpapaayo, anak, magpukul niya na, anak, di ka dapat, di mo dapat i-monso. Iyoy, ganahan ko ko siya para nako, I want her to be my wife. Self-gratification. Gusto lang ka, ikaw lang. Paminaw, ang ginabuhin mo Kristohanon is not live for yourself, it is live for God and for others. Una, Ginoo, ikaduha, upat, katapusan ka. You will experience joy as joy na to the full. Iyon ang Bible. Ang word na joy, imo na i-acronate. Somebody once said, J is for Jesus, O is for others, and Y is for yourself. So it means ang Christianity is live for Jesus first, others next, and yourself last. Amen. Katapusan na naman ni para na to. Kaya kung ang imo mo na para ni mo, lisod na ba ka isatisfy? Lisod ka isatisfy. You will always crave for more. O manilay ka po ni isang sunod siya no, kaning bayahan na sa Timnah, dili pa biya ni si Delilah. Lahi pa ni. Napailahin na ni. Pero ano? Naanan ng Samson. How are the mighty fallen? Number one, self-gratification. You will lose all the potentials. You will lose all those favor na dapat unta mo shower sa Ginoo mo because you just want to gratify yourself. Gusto lang kasi kung kagaling mo sa Kristo. Gusto anong hindi nila ito kalintan.
Paminawa yung ko ninyo. Pahalag magkalimtanay tagnaw. Ayaw ni kalimti akong istorya. God save you not para sa imong kagalingon. God save you because He wants you to give your life to Him and be used by Him for His greater honor and glory. God put you on whatever place you are right now. Whatever skill, blessing, unsa man galing ang naani mo karon, di na para mo. Just a loan from God para gamitin mo para niya. Temporary yung sa kalibutan. Dito magdugay sa kalibutan. Way ka ba na ito, manaabay mo, wala pa sa sintinta na ito. Blessing na kayo nagmaabot magaling. Pero samtang nakakas kalibutan, di na ito isayangan na kailatag Diyos para niya ito magkinabuhi. Ito para na ito. Isa rason, nakang mga Kristohanon, even grabe na potensyal na pwede na sila i-bless sa Diyos. Padulong na unta ang blessing sa Ginoo diyan nila. Pero ang ilang gusto, ilang pagalingan masatisfy. Walang nakong. Mahagpong ka sa sala, paminaw, kung ang imong o giyo na una, imurang kagalingon. Muna yung una, self-gratification. Kedua, disobedience. Hello? Ingon niyang parents, ayaw, anak, sakso. Ingon si Samson, dinilay ko, ang gusto na ko ako. Kabalo ka, usa sa spiritual warfare, ang strength sa yawa, sa Kristohanon, ang Kristohanon mo disobey. Kaya disobedience ng God is, kung imong tanong, is a sin of witchcraft. Kaya di ka mo obey, mura ka anak umo, mura ka na practice of kanang powers of darkness. And rebellion and stubbornness is as rebellion. Mura ka anak, maunang siya'y rason na nung ang yawa na imong demonyo. The devil, si Lucifer na imong devil, tungod anak disobedience. Tungod anak rebellion. Muna'y rason na ang privilege niya being the chief sa mga angels na nag-worship sa Diyos. Siya ko'y pinakanindot. Nindot ko siya description sa Bible kaysa ni Gabriel o ni Michael. Ang description doon ni Lucifer, tanawa mo, anointed hero. Mas nindot ko ka pero nawala na. Yan niya. Kaya wala siya isunod. Ang imong otoridad sa kinabuhi, design na sa Diyos as an umbrella mo para protected ka. Para dili ka may laptan sa awa. Itong dumiling, ito ng Bible. Nga, the devil is like a roaring lion. He is walking about, seeking whom he may devour. Dili man dahil automatic ang yawa pangidap kung di mo tanaw-tanawon pa magkaniya. Tanawon man niya kung naapa ang proteksyon, nagpabilin pa kailanong sa proteksyon sa Diyos by obeying God, by obeying authority. Tigil ka mo obey ang otoridad, ang may ka mo mugawas ka gikan sa proteksyon, ang imuhang obedience would serve yung ulan ba na naakay payong. As long as you stay diha sa ilalong sa payong, hindi ka mabasa. Pero mugawas na rin kagikan diha, surely mabasa ka. Mausad sa Kristohanon ng kinabuhi. Kung di ka mo obey, ang may ka mo, you are giving the devil a chance para mahilaptan ka, para tukmon ka. Stay under the authority of sa Diyos. Ayaw palayo, ayaw disobey. Sa reason why ganun garang ang Kristohanon. Grabe tayo, bless ng task mo. Hindi man sila musunod. Hindi sila mo ilang otoridad. Sortian, dili mo sa ngayon mo.
Inunana, naitabo ni Samson. O tiglan ka na. Sa pagyan. Pride and arrogancy. Kabalo mo si Samson, balik ka sa Judges. Kabalo mo si Samson sa gihang. Iyaan na ni pangasawon ng iyang ipangayo sa iyang mamang papa. Ang nahitabo si Samson, iyahang giyatuan kaninga babae dayon giignan siya sa ginikanan sa babae. O sige, na may duri ang pangayoon na ni babae. Kinahanglan tagaan minimum 30 ka changes of clothes. Kanang ilahas pa na room nila niya murag sarong apparel. Nahanglan na hatagan minimum mo na duri. Karon si Samson on his way going aning babae sa tingnan. Mo itong nakita nyo kanina, naglayo siya ng iyon. Ang iyon, iyagilayo, nabili niya, butangon niya sa kilid. Pagbalik niya, nakita niya na ang iyon sa sulod na ay namumuong bihay. Kanang sinsayaan ng bihay. Buyog, kanang balay sa buyog. Balay sa buyog. So, kita niya, pag-abot niya dito, giignan niya ang mga sayang pagkapugiro, giignan niya itong balay. Giignan niya nga, kabalo mo, ako'y ridol sa inyo. Sa kung inyo na yung matubag, akong ridol. Inyo na yung matubag, akong ridol. Kanang imong ipangayo na duri, hatag na ko na. Pero pili ka ninyong matubag ang ako ridol. Ako na nakupan without any, ako na rin kaning babae ngayong gusto sa tingnan. So, ang kinikanan taon, ihangiyo itong babae ito sa sumo, so na yung ridol. Isang sundi, isang sundi, ang yung ridol kaliman, out of the strong came the sweet. Ikan daw mo sa strong, igawas ka. Tamis na ilang rito, di man para sa atong timo na kananan timo ako ko, mana tawag asoy, mananana na, dambur day. Ano ba? Di man ana ang atong timo ilaha kay murang yung nag-question nga, kinahanglan kanang di bitaw para sa ato nga mugamit ng mga comparison. So, ito po, kato, wala naka-answer, taman. Gipugos yun ang katong babae sa parents. Pagpugos sa babae sa parents, ingon ka babae, hindi sa tututi, nagpupuli rin kung usapa, lagi. Okay, mo na kung may mong asawa. So, as the story goes, sige, nagtiyanan na ka. Tingnan niya. Naibihan sa sulod sa tiyan sa riyo. So, mo itubag, mo ay pagtubag, isulti sa ginikanan. Ang ginikanan, sulti ko na yun. Pag sulti sa ginikanan, tanan ng inaw mga kapalintihan kay dalaan, nakatubag. Lakot kay Samson. Pantay na mo. Ang iyang mo, sige, mahatag ko doon ninyo. Ang iyang mo, katong mga kapalintihan kay dalaan, na 30 kabuok ng gawas ikan sa balay, yan ipangkulatan tanan, yan ipangkuhaan sa dina. Ako na sa story. Pagkuhaan na sa dina tanan, kahit kabuok, umuwi yan ginuli. Inanak ka mong giro sa usod. Inanak ka arrogante, inanak sa ipatuo. Kabalo mo, mabot ang panahon ng tao, hindi nagali masultian, manauna niyan, hindi na siya, maayon na siya. Muna na yung panahon na magandang-andang nakakay, padulong nakakatba. Ayaw yung pag-una-una na you are somebody, you are nothing in the eyes of God. Amen. Sa kung sa pa imong accomplishment, sa kung sa pakadako imong nabot, sa pila pakadaghan imong kwarta, it is just a loan from God. Ipaulam lang ka sa Diyos. And anytime, pwede na kuhaan sa Diyos ng kanimo. All those talents, all those skills, all those wisdom na naa sa imong utok o sa imong lawas, they are just a loan from God. God can get
sa laing tao nga dili ka bugiro. Ihatag na niya sa laing tao nga musunod niya. Makuha na niya ni mong dali. In a free play ko ba na hindi na nakuha ang ikan niya. Muna, bantayan na ito. Usahay, bisag na atay mga failures, dili ka mo ang na fail ka. Muna, dili ka noon katrabaho ang Ginoo na to. Kaya ang gusto sa Diyos, mubuo siyang grasya dito man sa upapos. God resisted the proud, but given grace to the humble. Prinsipyo ang yun sa Biblia. Pero sa ayaw natin mga failures, una-una na ito sa kuragyapo na. Dili ka mo ila, dili ka mo paubos sa itong kagalingon, dili ka mo men. Dili ka mo ingon na nasayop ko, pasaylo ako, kamong mga nasakitan ako, pasaylo ako, kamong mga naguna-una o unsa, nahigubos ako, I'm sorry. I will make it good next time. Di kita mo anak. Ato una-una. Buot mo. Ako na kundi. Na ang tendency bitaw sa mga gabusong karuganti nga tao, pag linawag yun ninyo. Ang may tabo, kung ang tao, ingunanin, bisag siya mo isayo, maghimo dahil na sa istorya, para limpiyuhon iyang ngalan. Para limpiyuhon iyang kaugalingon. Ang mahita mo, mangita siya somebody to put the blame on, mangita siya somebody nga maoy, dauto niya, para ma-divert. Ang una-unaon sa tao, instead niya, dito na noon sa iyang ginaw. Ingon-anin niya, mag-uyog, mga gagbusok, nakakali kapakyasan lahit pasaningan. Naingon-ani ko, tumad-ana, ingon na, baka krabatan na. Believe me on it, gikan sa sinunggaling, pagsugod ako when I became the headmaster ng iglesia. Puno na ko anak. Matingala ko, ako mo ay dautan sa akong gihimo kapag kamaayo sa tao. Ikaw may pasagitan mo nang maabot yun din panahon. Unang kamong gusto magpastor, ang damay yung kagalingon na ikaw may pasanginan sa tanan na kapakyasan sa taong mga magiro. Ikaw may pasanginan sa imong mubaling tanan. Mangita yung rason para tarong siya. Ilanan ang mga magiro. Unay na yun na yung mga Ngawas kalibutan na. Amen. Balik ko na ko ha? Hindi na. Kalami ang tamang pribiliyo na ito. Ilastas dilo. Kurang Samson ba? Pero ang nakita mo, gusto man ka mag-ratify at itong kabalingon. Kung araw na naman at itong kabinawa at itong kabalingon naman. Dahil magigilo kita, arugante kita, kita masunti. Nakasayog ka, manangin ng talang tao. Kaysa, kung ingon lang tag, nasayog ko. Dahil nauna pa nimo, marang ikaw pag-yung correct na sa tumangan sa Ginoo, hadlok naman na. Muali si Samson. So, dapat dili na ito ika ang atong conviction. Don't come on your conviction. Keep your heart with all diligence. For all of it are the issues of life. You keep your heart with all diligence, but tayo ganay mo kasi-kasi. Naadya tanan ang issues kinabuhi. Mangita kang kahugawan, naadya. Una'y pinaka mangingirat sa tanan. Ingon si Einstein, ang taong tanong na asya'y una-una, kung nakasya kasing-kasing na kanunay mag-supaki. Pero kabalo ka, ang magyalamon nga tao na kuno, kanunay magadaw, iyahang una-una. Ano? Kaya
ang kamatuoran, ang kasing-kasing, mangingilan na. Ang mga mangingilan, pero may ginakapildi. Di ko yun nakadaog ang nautan sa maayo. O bitaw ng kami ng Kusmano. Dapat balansi ka sa mga Christian life. Yes, with passion, imong alagarang ng Ginoo, pero kinahanglan in wisdom. Amen. Dili ng taman pagbati ay imong sundon. If you make decisions, ayaw mo kasing-kasing resulta. Na apo. Tanawa mo si Pilinon, dili kay ganahan ng kamauni mong gibati, mauna na. Una-una, ang so importante. Kaya di ka una-una ka mo, dili ka normal. Yun sa Einstein, ang normal ng mga tao, always the brain prevail, right? Ano siya? Muna ni Ana siya. Pero, ako lang, so, kinahanglan bantayan atong conviction. Make sure that when you are blessed by God, number one, God wants you to use that blessing for Him, for His greater honor, for His greater glory. Kung nalanginan ka sa Ginoo, ayaw dili kalimti, dili na para nimo, para na niya. Amen. Ipa-enjoy na ka na. Ipa-enjoy na ka na niya, pero di na para mo. Gamitin na mo para niya. Inali ang nawala ni Samson. Nawala ni Samson with all the privilege, with all the blessing na ibubo sa Ginoo niya. He was enjoying it for his satisfaction lang. Hindi para ang Ginoo malipay niya. Nag-gino ni mo, nagsiki na ng Samson o ginuwag. Daghan kay babae ni Samson. Inoona, sige na nagpanghambog si Samson, di ko ninyo kaya. One time, si Samson, giignan Samson. Giignan siya sa mga Israelite, Samson, padakog na lambi. Kay, daw ko ni sa mga Philistines, kung di ka padakog. Yung Samson, pagdakpon ko nila. Pasulay na nila. Dito ko sa bato, taas sa bato sa ipaanto ko. Ang naitabo, ingon na ng mga Israelites, magpadakog na si Samson, nagtuan nila dito. Dito siya nagtuan sa ibabaw itong dakog kayo ng bato. Sa hill, agi-adto, pag-adto, padakog-dakog puno si Samson. Padakog-dakog ni Samson. Kay, pag-abot niya dito kay, wa man siya makaunod kay, wa na kayo muna na pagkaon ng mga Israelites. Kay gusto siya malakpan kay daw ko mga Israelites sa mga Philistines. So, ikapoy kay Samson, panuya-nuya siya, padakog-dakog siya. Sa dihang, pagkanaog niya gikan sarap, makakita man siya kanang kanang joke sa paiba. Sa ox, not as, ang ox, joke. Kanang bitaw ulo na skull na. Mauna niya ako. Ako ang gamiton. Gulit niya na, pagduol sa mga army sa mga Philistines. Pagdugtog niya, kato. Ano na Samson, kaya ko ninyo. Di mo kailangan ako Ano naman giyo? Nauna nila lalay na abot kamay. Sila na tayo. Itabangan, ano ba ng Ginoo? Ano yung kinabuhin Kristo, anong tapag na Ginoo? Kung naamagalit kayo mga tubak sa pag-ampong, hindi agad tayo nangayahan yun, ano yung Ginoo na to? Inana, ay yan na. Nanitapon na tamo, magkinabuhin ka ro, marumaluhin Ginoo na to. Pero hindi yung tungkol sa kapaligkamot, maluhin Ginoo na to, magkinuloy Ginoo na siya. Diba? Inunanin ito po. Wala ganito ni Samson ang iyong blessing, ibalik sa naghatag. Usa sa likayan dyan na to. Sometimes, yun anita. Inignaan na galing
Give. Mabisi ka sa give rather than the giver. Mas naurot ang atong panahon sa blessing rather than the one who blesses. Nakalihata ang Ginoo na to, usahay dito ka mo sa gihatag, nakalimutan kung isa ng hatag. Di kahit nakauna o pasidumong niya. Don't cut out your conviction. If you are blessed by God, always remember this. All those blessings is intended para gamiton niya, hindi para sa inyo. Pa-enjoy na sa inyo, pero hindi na para niyo. Maulang, ikadwa, when a man starts to play with the power and allurement of this world, ang tao galit, magsugod na galit, dula-dula, sa gawong sa kalibutan o ang biras kalibutan niya, I'm telling you, ang may tabuan ni katawa, he is at a spiritual risk. Risk ko na espirituhan nun. You are playing with fire. I don't know if kagubog mana na turn that you're dancing with the devil. Dula-dula na galit ka sa mga butang sa kalibutan. Dula-dula na galit ka aning mga allurements sa kalibutan. The lust of the eyes, the lust of the flesh. Dula-dula na galit na mo. Ihara lang, ay mo na, kaya na ko ni. Imo na ko ni. You're putting your spiritual life at risk. Imo ibutang, imo ang kailangan spiritual ng spiritual. Maunang, inaanan na itabong isosyo. Ang iyang conviction was cut. Your heart was not dili na right sa tawagan sa Ginoo. Ang pinigin yung tao ninyo, may sorry yung mga kasing-kasing. Isud na lang yung kay minister, basta daot na kasing-kasing. Isud na kay istoryaho, na yung problema yung naman. Believe me on this, nagkakit yung Kristoano ninyo na ano. Tignan na. Daot na galing kasing-kasing, bisa kung saan mo, sa kung saan mo istorya, sa kung saan mo purpose, sa kung saan mo minister, mag-isa mo rin ka. Not my heart. Alikamutan mo dawato, alikamutan mo mahatagan siya. Totoo di daw ito kasing-kasing, na ikaw yapon may daw tantaman. Lumahan yapon niya, ikaw mo ay rason, ganun na yun anak siya. Now, tanaw na to finish up with this morning, at uling umano na niya hapon. How does this decision of cutting his conviction affected Samson? Kanigod mo yung pinakauna na itabo niya, because his name. Inumdumi ang Bible kasulti na mas maayo pa ang maayong ngalan kaysa tanang bandi ang kalibutan. A good name is rather to be chosen than riches and gold, than silver and gold. Bahalag pobre sa dili lang inyong kawatan. Hello? Pahalag simple nga kinabuhi basta ang ngalan preserve. Inaani ra ba yun na maghisgod galing ang tao sa inyong ngalan o usang yung unang muklik. O hisgutan yung ngalan sa kayo unang mayunduman sa mga tao. What would people say? Ngayon galing kailangan ni Juan? Kailangan ni Juan? O. Anak ra ba yun na? Walang ang pingi yun yung ngalan. Kristohanon ang pingi yun yung ngalan. Amen. Naay poem akong ibasa. Ibabasa ni sa kutatay na ko.
And ang poem goes na if your father would give you a watch, it can't be lost, doesn't matter. But the name He has given you, it has been clean from the start. Preserve it until you will give it again to your son. Nakaangkol ka o limpyo ng ngalan kung nagatagan ka sa iyong mga kinikanan ang nangangalan. Limpyohin ang padayon, preservaran ang padayon, tama niyo mong mapasa sa iyong anak. Kabalo ba ka nga mag-antos po ang imong anak o ang imong ngalan dili mo ko sa karon? Kung ingon nyo na isirabahan anak, usa sa reason nga no, I could stand tall, walk straight dito sa tubod, walay makakondemn na ko, walay makasulti sa kunsa na ko tungkol akong tatay. By the grace of God, nindot maayong ngalan dito. Ipasa na niya sa ako. Kung dili na ako gusto sa yaman ng ngalan na iyang napasa. Kaya mo abot na ba na sa sunod, ipasa lang po din ako sa kunan. Paminaw. Musugot kag sa dili, ipasa na ba yun din nato? Kaya itong testimonyo sa ito ang mga sunod generasyon. Unsa ang testimonyo? Ang isulti niya, may tuon mo. Pagkutanon sila, kinsa imong ginikanan? Kinsa imong lolo? Kinsa imong lola? Kinsa imong papa? Mao ba? Kinsa imong mama? Si Kuan, ay, buutan ko. Alam niya na? Kani bata na, buutan o kinikanan, buutan sa ning, anak yan na. Dibiyan na piling-pilingan, di ba? Ay, balay na pala, may papar pala, uyaw pa. O ano? A good name. Samson had the credentials to do something great for God and was not able to do it. Why? Why niya kasabayan na? Mag-isgot ka ni Samson. Ansa dahil mo sunod? Si mga nana, Delilah. Mag-isgot Samson, Delilah. Huwag yun na. Di tayo may nungduman. Samson. Lisod kayo. Ulahi na yun. Ulahi ang gates of Gaza. Kakong foxes na yung ipagtakong lisod na po ng ilo. Alam ka nga, agility ni Samson sa bless. Pag bless sa ginoon niya, di din may nungduman. Sabi nungduman. Delilah. Nagpaalot o sayok na barberuan. Ang ipotol siya mo. Mao'y rason. Nga si Samson, nagpa. Not cut up on your condition. Keep your heart with all diligence. Keep your heart. Siya nga po, itong padayon nun. On-side, naikabo sa desisyon ni Samson on cutting on his condition. Kanino ka magkaputa? Loving Father, salamat sa iyong yatag na mo na kasimba. Lord, nakakita ka Ginoo sa mga kasing-kasing sa among Panginoon. Lord, nasayod ka, isip imong alagad, nasayod ka sa kuwang katuyuan, kanina mensahe, base sa imong pagkatudlo o paghatag kanina ko. Karong panahon na dapat maabot sa imong mga kanakan. Lord God, thank you na katugyan ko mo. Salamat na sa imong strength, hindi makalilay. Hindi sa among strength. Lord, among hila, our hearts
is deceitful above all things, desperately wicked. Para ikabaluan ni Lord. Ang mga nagihatag ng Lord. This is all you ever wanted. Ayaw tuguti Lord na parehas ni Samson with all the potentials of blessedness na anak mo. Mga favor na inugiandang para na mo, dili mo abot. Mabot magaling Ginoo, dili na mo magamit for your greater glory and honor. Lord, tamangin mi, dili mi mahimo mga self-gratifying lang ng mga tao. Tamangin mi nga dili mi na-involved with pride and arrogance. Lord, help us to be obedient. Diha sa imong will, dahil sa authority nga imong ibutangan hinamon. Kabangin mi Ginoo, nga may mga tao na by your grace, diha sa imong strength ng salit, dili sa among mabalinon na dili dahil kakayahan. Lord God, tugyan ako ng mga kanak-kanak ng butag. Ang ilang presence diri sa church, inutuyo ang makadungog aning message. Lord, patubuan niyo ang isahin na natanong sa ilang mga kasing-kasing. Imuha ni Ginoo nga sa panahon na ilang kikinahanglan, if the devil will try to do everything para tirahon sila, matagan sila kauwawan, butaan sila sa mga blessing na yung i-prepare. Ibahin sila, kuhaan sila sa pagkawasan na dapat mangalagad sila sa limo diha sa kalipay. Lord God, I pray, magamit niyo ang message, ang mukadayon sila mo serve mo in gladness. Aron na sila strength to overcome kung sa mga tentasyon na iset sa yawa para nila. Lord, nagtugyan ko sa mata ko sa panalangin ni Ginoo o ba ni Ginoo. Tagayin na dahil sila kaalam sa pagkinabuhi sa Tuhan. Lord God, ako hindi pangayo ka rin. Tama na po sa pagkikaral aling mong pulong Ginoo, naghangyo ko sa mga seed na nanaplan sa mata kasing-kasing. Imunin kapukan, imunin palambuon, imunin katubuan. Salamat kayo kung kay Diyos. Ikaw akong silungan, ulian sa tanang kasagay. Pinagilawan sa naman ng ngalan ng Jesus. Amen.